Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata. Mga tribe, and syempre salamat sa patuloy na pagtutok ninyo. Ang bilis talaga ng araw. Friday na kaagad. Sobrang bilis. Oh, and in a few days, bukas February, matatapos ng buwan ng February, March na bukas. Yes. Correct ka dyan. This month, iba't ibang klase ng talento ang sama-sama nating napanood mula sa visual arts, performing arts gaya ng pagganta, pagsayaw, pagtugtog ng iba't ibang instrumento. May may gymnastic at marami pang iba talaga. Talaga naman. Kid. Iba talaga mga Pinoy, no? Sobra. Ikaw, out of the guests natin this week, ano yung mga pinaka-paborito mo? Or Gymnast. ano yung bata? Bata. Hindi, ako kasi, ang favorite... ganun siya nun. Grabe kung makabali ng buto. Kasi ang favorite ko dun sa bata, kahit na bata pa siya, yung thinking niya, sobrang mature na. Parang napaka-mature niya. Parang, ang na-instill sa akin is yung, kahit ang bibo-bibo niya, pero yung the way she cares for her mom, sobrang nakaka-touch, nakakatawa. And syempre, for the benefit of our mga ka-tribe, this month po ay ang celebration ng Arts Month in partnership with National Commission for Culture and the Arts, or NCCA. And speaking of art, may mga inihanda pang mga trivia si Kuya Bong. May hinanda ka palang trivia. Meron yan, para sa atin. And panoorin po natin ito. Ang Cha-Cha-Cha dance ay hindi kay Raisa Medison nagsimula. Ito po ay nagsimula sa Cha-Cha-Cha music na nilikha ng composer na si Enrique Jorin. Noong 1953, ang sayaw na ito ay maaaring sayawin sa salo ng Cuban music, Latin pop at Latin rock. Ayan, Latin rock at Latin pop. At dahil dyan, ngayon ang last day ng celebration ng Art Month, dito sa tribe, we have prepared something special for you mga ka-tribe, the art of voice acting. Voice acting? Ano nangyari sa'yo? Have you ever wondered kung sino nga ba yung mga boses sa likod ng mga paborito ninyong anime? Ikaw, sila Goku kung si Goku, si Clary, sila Doraemon, sila Mujako. Madami-dami yan. Ayan na. Curious din ba kayo kung kaninong boses ang naririnig ninyo sa mga TV and radio commercials? Ako, for once, meron akong palaging tanong na sino kayang nito, parang paano kaya nagagawa? Di mo narinig yung boses sa radyo? Hindi. Ako yung hindi talaga. Ako yun. Okay. Mamaya tapos na pala. Mamaya mga ka-tribe, makakasama natin ang espesyal na bisita at maririnig natin ang iba't ibang boses ng ating kinagiliwan sa radyo at TV. Yes, mga tribe, kapit lang dahil sa aming pagbabalik, isang masaya at makabuluhang kwentuhan ng aming inihanda para sa inyo. Yan, yun yung talent ko doon. Masasabi ko lang pare, huwag niyo akong subukan. Pero bakit niyo ako sinubukan? Ala naman huwag ka naman pagay-anggay-an diyang kabayan, Ayan na, huwag mong gay-anggay-anin iyan. Mga tol, ang tunay na lalaki. Pasensya ka na tol. Mahal kita ma'am. Ayan po, thank you. Anong sabi mo? Huwag mong hain yan. Baba ko yan Huwag mong ganyanin. Shasha, natutuwa naman ako. Alam mo, Shasha, mahal kita. Naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Ang masasabi ko lang, Erap. Sino ka man? Nasaan ka man? Walang anuman, Erap. Dahil sa tunay na samahan, iba na may pinagsamahan, Erap. Ito ba si Michael V? Big size, big taste. Si Michael V po para sa
Ayan po, kasama ko po si... Ako nga pala si Bebang. Kamusta ka na, Bitoy? Ayos lang ako, Bebang. Ano bang ginagawa mo dyan, ha? Wala lang. Nagbuboses lang ako. Kung mahusay ang pagsisinop at pagsisiyasat ng ebidensya, lumalabas na ang Ito po ang scene of the crime. Operatives. Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob. Da! Kamusta ka na? Oh, my name is Patrick. How are you, SpongeBob? Hey, shut up, SpongeBob. I love you, you love me. We are happy. Ayan, nag-good vibes ako kay Barney sa huli ha. And mga tribe, live here in our studio is the man behind the voice of several local commercials in television and radio, characters in anime and other TV shows. Let's get to know the voice master, the very talented Mr. Pocholo Gonzales. Good morning po. sir. Ayan. Good morning, sir. Parang gusto ko bigla mag-iba ng boses. Ako, ganito na ako. Mamaya. Ayan, good morning, Sir Pocholo. Ayan, when did you started po itong mga voice, pagvo-voice? Basically, masasabi ko, bata pa lang ako kasi wala kaming TV sa bahay. So ngayon, ang means of entertainment ko, yung... Parang radyo lang po dati. So ngayon, nakikinig ako sa radio drama, yung Isang Gabi. Ako, Lolo. May multa. Ay, nako, anong gagawin natin? Manda kayo sa akin. Ginagaya ko siya. So, yun, natuwa lang ako hanggang sa nadidevelop. Tapos lahat ng mga napapanood ko, ginagaya ko. Wala lang, parang katuwaan lang until na-realize ko there's something in my voice na natutuwa yung mga tao. Na nagagaya. Parang pag nanggaya ako, nagtatawanan sila. Sabi ko, wow, this is nice, no? Kasi I can make people smile kahit na boses ko lang. So kasi gusto ko masaya lagi eh. Nakakatuwa. Nakakatuwa hindi kasi parang, di ba, ang hirap. Kanina yung pinapanood ko yung video, parang, kunwari, isang show lang, tapos ikaw lang yung magbo-boss. Parang ang hirap ipalit-palit yung boses. If I'm gonna do it. Sa totoo lang, mahirap talaga siya kasi, actually, it's a skill. Anyone can learn it. Parang kanta, pero mayroon talagang hidden talent eh. Yung parang talent din talaga siya. And of course, meron kasama si Sir Pocholo with us. How would you like to introduce us? Okay, we have here Mr. Canon Lee. He is one of my students from my voice acting workshop called VoiceWorks, and he is now with me with Creative Voices, yung company ko, Creative Voices Productions. And yeah. Hello, everybody. Yeah, my name's Canon Lee. Pasensya na po kayo. If you're wondering why it's all English, it's because I'm sobrang twang or slang when I speak Tagalog. Yeah. But as Pocholo was saying, I am a student of VoiceWorks, and that is one of the premier, in fact, the premier voice acting academy here in the Philippines. And I learned so much, not just from him, but also the instructors there. But when did you started to train for VoiceWorks? Yeah, VoiceWorks. Okay, this was roughly around the beginning of December. December last year. I graduated in December, and then I went into radio just right after that. Okay. And are you enjoying it so far? Oh yes, I'm loving it. You really have to have a passion to enter broadcasting, or let alone the voice industry. It's not for the faint of heart. You have to have a heart of gold for it. Okay. And what are yung training na ginagawa as a voice? Well, basically, ang goal namin sa VoiceWorks or Philippine Center for Voice Acting is to promote voice acting as an art. Hindi lang basta career o bagay na o trabaho na pagkakakitaan mo. Because I believe everyone, has a voice, pero how can you use your voice in effective communication? Wala lang, just for the sake of, kumari lang sa isang tindahan, subukan mong bumili. Miss, pabili nga ng burger, yung masarap, di ba? Sa commercial, parang normal lang siya, pero sa totoong buhay, sira ulo ba ito? Parang ganun yung reaction. Pero natutuwa sila. Okay, mag-iba ka, Ate, pwede bang pabili ng yung soft drinks? tapos, ay, ganyan yung boses mo, di ba? Wala lang, for the sake of making fun out of it. Para lang may iba. I'm just curious, do you guys talk to yourself sometimes in a different voice or a different character? Alam mo, ang rule number 1 sa isang voice artist ay dapat
you're crazy. You're crazy enough to create something na out of this world. Out of the box. Yes, it just comes from your individuality, your character. In general, you should be a quirky, spontaneous individual if you want to enter something like doing voice character or character voices or dubbing in general. And since you have already mentioned that, how often do you guys practice naman yung Well, alam mo kasi, ang voice acting kasi is one of the na masasabing hindi napapansin na artistry, no? Andyan yung singing, pero yung voice acting hindi pinapansin. Bakit ka mo? Hindi kasi kami nakikita. Pero araw-araw may voice over kayong naririnig. Tama. Pagbukas mo pa lang ng radyo mo, may nagsasabing, bumili na ng bagong, di ba? Lahat ng, sila yung nag-uutos sa atin, anong gagawin natin, kakainin natin, isusuot na. Pero nate-taken for granted siya kasi hindi nga nakikita. And imagine a radio, a TV, your cellphone or phone, computer game without a voice. So parang boring, di ba? So ganun ka-important boses. Yes, otherwise we would be doing signing to each other, and you know that would be pretty boring. So I mean, imagine life without music, and as Pocholo was saying, on radio, on television. I mean, it's everywhere. Yeah. But who influenced you in voice acting? Voice acting, Pocholo, and also the instructors at VoiceWorks. Okay. Yes. Ang naniniwala ako maraming may talent, no? Kasi araw-araw tayong nanonood at nakikinig sa radyo. Kumari, may DJ kang paborito. You're listening to your favorite radio station. Di ba parang ginagaya mo rin siya? Out of nowhere, no? Tapos kumari, nanonood ka. Ang mahiwagang! Ganun ginagaya. Uy, anong ginagawa mo dyan? Ano bang problema mo? Di ba? Ginagaya natin, nagkakatuwaan tayo. Pero unknowingly, you're developing your voice acting skills. Parang kanta, di ba kakanta kayong, ipagpatawad mo. So, gagayahin mo. Nakukuha mo kung yung tono, nagagaya mo kung paano yung tamang pagkanta. Pero hindi mo napapansin, gumagaling ka. Ito yung art na hindi napapansin, pero lahat, naniniwala ko, kayang gawin. Practice. Practice. Yes, every time we open our mouth and decide to carry on a conversation with a friend, a family member, or even a stranger, when you're out on the street just asking for directions, you are actually practicing voice acting. One of the main things that you'll notice is, you know, when you're talking to somebody and it's like they're not paying attention to you, their eyes are just all over the place, you know, like that. It's like you're talking to them, but you know, their eyes are just wandering. It's because you're not effectively using your voice. You're not utilizing the correct technique. You're not projecting your voice to them. Yeah, and aside from that, meron pala akong programa na ginagawa. Ang tawag ko, Voice Care for Teachers. Paano gamitin ng mga teachers ang boses nila sa tamang paraan, paano protectionan yung boses, at paano gamitin ang voice acting sa effective teaching. Halimbawa, ganito, magtuturo ka. O kuwari, may kwento ka. O alam niyo ba, class, sabi ng lolo ko nung bata ako, kanina yung difference makikita nyo. Sabi ng lolo ko, Apo, mag-iingat ka. Sabi ko naman, opo lolo, ibahin kaya natin yung approach. Kunwari ganito, alam nyo ba, class? Sabi ng lolo ko nung bata ako, hay nako, Apo, mag-iingat ka. Sapagkat kapag ikaw ay lumalabas dyan, baka kung anong mangyari sa'yo. Tapos sagot ko sa lolo ko, opo lolo, susundin ko po yung sinabi nyo. So yung mga bata na-entice, parang na-amaze. Para ka nagiging cartoon sa kanila. So nagiging effective yung teaching mo kasi mas naintindihan. Pero the same message na kino-convey mo sa kanila. Gusto ko yun kasi hindi ko naman nilalahat pero back in when I was in elementary, merong mga teachers talaga na parang pag pinapakinggan mo, ay nako, matutulog na lang or iba na lang magdo-drawing na. Kasi nga po walang monotone, walang subject po na na nagtuturo o walang training sa kanila kung paano gamitin ng tama yung boses at paano gamitin yung voice acting sa effective teaching. That's nice. That could be very useful sa mga teachers. Sana may nanonood na teachers, no? Kahit Friday. Meron yan. Actually, yun nga, gusto ko silang imbitahan kung gusto nilang mag-try ng voice acting workshop or meron training sa voice care, pwede nila tayong kontakin. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Pocholo Gonzales sa Google. Nandun na yun. Nagkalat po yung mukha ko dun. And trivia lang Sir Pocholo became part of the dubbing team of the highly rated Taiwanese drama Meteor Garden in 2003 where he is dubbed
Shan-Chai's father. Yan. Ito ay sa direksyon ni Mr. Danny Mandia. Wait, anong grade ako nitong Meteor Guard? 2003, 11 years ago. Wow, that is a long time ago. Ilang taon ka na ngayon? Wait lang. Hindi, 23. Akala ko 19. You're still young. Sa mga ano ka lang nun, 12 years old. Mga grade 6 ako nun pala kasi bumibili pa ako ng mga cards ng Meteor Guard. Nawawala daw yung tao sa Nawawala kalye. talaga yung tao kasi tahimik talaga lahat. Yan. Nakakatuwa yung panahon na yun kasi nung parang sumikat din kami nun eh. Kasi lagi kami nasa TV ni interview. Feeling namin kami F4. Tapos, yun si Mr. Danny Mandia, yan ang aking tatay sa pagdating sa dubbing industry. So yung gusto mo marinig kung paano ko ginawa Sige, pakinggan natin yung tatay niya, yung boses niya yung, magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Dao Ming Sir. Ganun yung boses niya. Wow. Tapos marami pa mga anime. Actually, mga sikat na anime. Yung Bubo Chacha, yung aso na naging kotse. Sabi niya, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Chacha. Bubo Chacha. Tapos, yung bata po yung bata. Yung boses niya ganito. Hoy! Humanda kayo sa akin! Tumba kayo sa inyo! Ako nga pala, Cyber Kuro-chan! Ha! Ito yung palakasya, di ba? Na marami mo. Ayan, nakakatuwa. He truly is a man of like 1,000 voices. No 1,000. I'm just the voice master. Merong mas marami actually. Mas maraming kayang gumawa ng boses. Pero ang sinasabi ko lang, gusto kong ituro sa mga tao kung paano nila dapat gamitin yung boses nila sa tamang komunikasyon. Even mga broadcaster, hindi naman niya natitrain paano gamitin yung boses nila. Pero I believe everyone can be trained. You just have to understand the tools and techniques how to do it and the craft of voice acting. Yes, and speaking of broadcasting, VoiceWorks, the Premier Voice Academy that I was talking about earlier in the show, we have our own radio show that airs every Sunday from 11 a.m. to 12 p.m. on DWWD 1134 a.m. And what's the name of the show? VoiceWorks Radio. And what we do is we interview anybody from the voice industry. If you're a teacher, if you're a call center agent, if you're part of the dubbing industry, the voice acting industry, kahit saan, you're welcome to come on as a guest on our show. Nice. Yes, and we just talk about how you can utilize certain techniques and various other advice and instructions that have been given to me by Pocholo. That's nice. Kasi syempre, gusto rin ma-recognize ng mga ibang tao somehow eh. Parang ayun na yung pinaka-voice ng public. Parang Totoo one yan. way of Kasi yun nga, ulitin ko, kami yung unsung hero, no? Kami yung unrecognized artist. Hindi nga kami recognized ng NCCA as art. So isa yan sa mga advocacy ko. Gusto kong i-treat and to promote voice acting as an art form. Yan. For sure, nanonood ng NCCA ngayon. And, di ba? Let's gawin nyo na kaming art. Iba na yung voice. Ayan mga tribe, Sir Pocholo also voiced hundreds of local commercials for varied and high-profile clients. Tulad nga na nasabi namin kanina. Yan mga tribe, wala lang, parang wala na curious kasi ako. How is it working with Siyempre 'di ba different people yung yung nakakatrabaho. Oo, alam mo yung voice acting kasi one of the genre is parang kanta, 'di ba? Iba-ibang genre, may hip hop, may ballad, may pop. Ganon din sa voice acting. Meron kasi mga taong lang dito, voice over, yung mga DJ lang, yung may DJ syndrome. O hindi sila makapag-act kapag acting na. Merong dubbing, merong voice over, AVP, animation, multimedia, messages on hold, voicemail systems, websites. Parang madami po siyang level kumbaga. Oo. Halimbawa, kasi 'di ba, kunwari radio drama. Merong tunog yan na radio drama yung, mahal kita, ikaw lang, di ba? Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Ganun yung ka-OA yung acting nila. Pero ngayon, binabago ko yung approach nila, mas naging natural. Yung imbes na sabi mo, mahal kita. Sabi mo lang, alam mo ba mahal kita? Parang diba, mas nag-iiba na siya. Tapos, organic. Kasi hindi ka na nga nakikita. You have to make people imagine kung ano yung nararamdaman mo. Kasi it's how you say it. It's not all about your voice. You don't need to have one voice. Kailangan lang meron kang clear voice, no? Clear voice and truthful. Yes, you gotta
understand the context of what it is that you are reading on the script. Yes, you have to feel that emotion of each word is what he's getting at. It's all about feeling. Kasi pag hindi mo sinasa puso, ganun, parang wala lang, parang okay. Parang, Ginawa mo lang. Hindi ako May ginawa nga akong audiobook for the first time yung Noli Me Tangere. Okay. Yan. Audiobook? Audiobook. Kasi, di ba tayo, nag-aral tayo Noli, nakaka-board. Parang sabay-sabay ang bigkasan. Sinabi ni Padre Damaso, wala akong alam sa arkitektura. Tapos, ang ginawa namin, wala, di ba? Sinabi ni Padre Damaso, wala akong alam sa arkitektura. Hadi ako mahanga dyan sa mga arkitektong nakapag-aral sa Europa. Tapos si Crisostomo Ibarra, ano ba problema mo, pari ka? So, talagang may acting na. So, pag pinakinggan ng mga bata, nag-i-imagine sila. So, that could be very useful, lalo na dyan sa Noli Me Tangere. Kasi napakahaba. Mahaba siya. Tsaka hindi na-appreciate ng mga bata ngayon. So, kailangan, ako kasi naniniwala, one of my greatest work, masasabi ko, at pagyayabang ko na sa buong mundo na ginawa ng mga Pilipino ang voice-over ng ilan sa mga Sega game. Mga round 1, fight! Yung gano'n, yung we are under attack, fire in the hole! Lahat yan Pilipino at may latest kaming ginawa yung Transformer nga. Lahat na nagboses sila, Optimus Prime, mga Pilipino. Wow! Alright. Ayan na, nakaka-excite. Well, ikukwento pa yan mamaya ni Sir Pocholo sa pagbabalik ng Tribe. So, don't change it. Pagbabalik ng Tribe! Don't go! Alam nyo ba na... And we're back, mga ka-Tribe. Ayan nga po. Ano yung trivia mo ulit? Ang trivia ko ay, yung kanina. Oo nga. Oh. Anong meron? Wala lang. Natuwa lang ako doon sa book mo. Doon kanina. Yung trivia glasses mo. Ayan, we're back, mga Tribe. And syempre, ang hinihintay ng lahat, iparinig nyo naman sa amin ang sample ng inyong mga voice-over. Yung mga kasama ni Sir Pocholo na, of course, i-introduce, magpapakilala isa-isa. Hello, welcome to Tribe. Good morning. Pakilala naman tayo isa-isa. Hello po. Unahin natin si Siyempre, mauna tayo kay Girl in Pink. Kay Ate Pink. Ayan po. Yes, I'm Charlene Ara Gonzalez po from Voice of the Youth Network. Voice of the Youth Network. Next po. Hello, I'm Jexy po from Voice of the Youth Network, Tinig Kabataan, and Voice of the Youth Radio po. Okay. Si Kuya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Andrew San Fernando. And alright. Okay, ayan, ako naman si Dan from Voice of the Youth Radio, din akong program director ng Voice of the Youth Radio. Okay. I'm just curious. And huli ako, di joke. Ay, sumama bigla. I'm just curious, how old are you guys? 18. 18. Ako 19. Yeah, 19. 19. 18. 18. Ayan. And then, when did you started naman to work for VoiceWorks or in radio? Okay. Tayo, Jexy. Kami po. Kami na una ni Jexy. Okay. Kasi last summer, ayan, naging scholar kami ni Sir Choi sa VoiceWorks. At yun, so, pero nagsimula kami ng radio August 2013. Last year lang. Ito sila yung bago naming radio show. Yeah, kami naman from Tinig Kabataan Radio. Under pa rin kay Sir Pocholo de Leon Gonzalez. And nag-under ako ng VoiceWorks sa batch 26 nung October. Kasama ko si Charlene. Yes, at ako naman po, current student ako ni Sir at gagraduate kami next Saturday sa March 8. Yay! Congratulations! Asama ko doon. Graduate din ako. Sige, i-push mo yung... Actually, pwede ko kayong gawing scholar. Gusto niyo? Para mas gumaling kayo. Mas lalong gumanda yung mga boses niyo. Ikaw, anong plano mo? Nagigil ka. Siyempre, mag-enroll tayo. Ayan, curious lang ako, batch 26, no? 24. 24 and 26. Ilang batch na ba lahat-lahat? Usually, ang VoiceWorks, ang goal namin is to teach all enthusiasts, people who are interested. Kasi, alam mo, matagal na panahon hindi open yung mundo namin ng voice acting. Parang pag tinanong mo, paano ba maging voice artist o voice talent? Wala magsasabi sa'yo na, ganito yan. Kahit nga sa mass communication schools, walang voice acting subject.
So, ayun, na-realize ko, may potential kasi yung mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan na gamitin yung boses nila sa maraming bagay, no? At nakikita ko yung Pilipinas to be the center of voice-over excellence sa Asia. Kasi ang galing natin mag-English, di ba? And ayun, we only offer voice acting workshop every 4 times a year lang. 4 times a year. Kasi very exclusive siya. Tsaka every Saturday lang. And I'm happy to say that almost half of the newbies in dubbing, in voiceover, mga DJ, mga commercial, came from my school. Wow. Yan, mag-scholar na tayo. Na ako. Diba? Para ma-enhance lalo yung talent natin in hosting. And natutuwa ako kasi 19 years old. Yes. Right? And program director na. Yes. Akong namamahala sa radio show namin sa DZIQ. And what are the things naman, being a program director, ano yung mga ginagawa mo as a program? Ayan. So ako yung in charge kung sino yung magiging guest namin for our show. And then topics. Ako din na nag-open ng topics namin for our show. Research. Kasama ko tong mga to. Yan. Ito co-host ko yan si Jexy. Co-host ko po. Co-host ko po. Co-host siya. And meron po tayong bagong show ngayon. Okay. Tagalog naman version po siya ng Voice of the Youth Radio. Tinig Kabataan. Sila naman po yung mga bida doon. Actually, nagpaparami kami ng show. Yes. At kada lugar na mapupuntahan ni Sir Choi, kasi nagtotalk siya sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nagtatayo siya ng sarili niyang Voice of the Youth Radio doon. At ako, galing ako Marinduque, kagagaling ko na ng Marinduque kahapon. At ayun, nagtayo din ako doon ng Voice of the Youth Marinduque. Okay. So, merong mga counterpart. Tinig ng kabataan. Tsaka meron din silang asosasyon na ginawa sa mga eskwelahan, yung Students Voice Artist Society. Basically, ang goal nila is to promote voice acting as an art. Okay. Lahat ng mass communication students. Alright. Since mass communication tayo, ayan we have to practice our voice. Ayan mga tribe, aside from voice acting, Sir Pocholo is also busy organizing events and doing voice acting workshops. Tulad nga na nasabi kanina, and apart from those, we heard that Sir Pocholo is also a youth advocate. Well, napaka-obvious naman ng ating tinig ng kabataan, di ba? Ayan sila, Di ba? Yan. Yes, yung tungkol dun sa pagiging youth advocate ni Sir. Actually, sa Voice of the Youth Network at saka sa Tinig Kabataan, we are all volunteers. So, sa pagbo-broadcast namin, wala kaming sinusweldo doon. In return, ang pinopromote namin sa kabataan dun sa Philippine nation is yung social positive change. That's nice. Tama yun. And as host and anchor po ng Tinig Kabataan Radio, ang hinahatid po namin mostly sa program namin ay good news. Kasi sobrang daming bad news sa labas. Sino ang naghahatid ng good news sa society? Tama po yan. Kaya kami ang nagiging bridge po. Nakaka-stress na nga po yung puro bad news. Actually, ayoko na nga makinig ng radyo sa umaga. Parang pag hindi bad, hindi news. Nakakaawa na pero sa totoo lang, mas maraming good news. Hindi lang pinapansin. Ganun talaga. Yan, gusto ko yun kasi di ba, parang you're working for free. Parang you don't have to ask for the monetary reward. Parang if you really like or if you really love what you do, parang ayun na yung balik sa'yo, ayun na yung pinaka-reward mo, hindi yung pera. At saka kasi maraming kabataan ngayon ang hindi alam kung anong talagang nangyayari sa paligid nila. At yun yung mismong goal ng Voice of the Youth, na ipaalam sa mga kabataan kung ano yung nangyayari sa paligid nila, maging aware sila at maging informed sila. Inspire, involve, inform, yan yung and tagline empower. Yan yung tagline po namin. Alright. And speaking of, nabanggit nyo na yung kabataan, ano ba sa tingin nyo yung youth ngayon? Ano bang kalagayan ng youth ngayon dito sa country Compare natin? nung mga way back. Para sa akin po kasi, yung mga kabataan natin ngayon, maraming nasasabi sa social networking sites, lalo na kasi may maganda tayong medium. Pero marami rin po yung mga nagfo-focus sa mga hindi dapat pag-focusan. Like issues sa entertainment. They give more opinions to that rather than sa mga issues sa bansa na dapat na makatulong sa atin lahat. Yes, pero wag din natin kakalimutan na meron pa ring mga kabataan dito sa Pilipinas na napaka-aggressive. Ito yung mga nagmamadali. Ayun. To some, kung
titignan natin sinasabi nila, sobrang daming opportunity na meron tayo. Kailangan lang natin ng venue kung saan natin i-allocate yung talents natin. As a youth, as a young professional, at kahit katandaan na po. Sabi nga ni Sir, yung ibang kabataan kasi, kaya hindi sila nagsashine kasi hindi po sila nabibigyan ng opportunities. Yeah, Kaya kami yung tayo. unang binigyan ni Sir, kami naman yung nag-share sa iba na mabigyan sila We're ng paying it If you can't find the opportunity, why don't you create that opportunity? Gusto ko yan. Why don't you create Your opportunity. And Sir Pocholo, ano po yung gusto ninyong iwan naman na mensahe or inspirational message sa mga ka-tribe nating kabataan na nanonood ngayon? Yon. Basically, my life revolves around voice acting. Voice acting is my life. And I've used my talent on my own advantage to help myself and to help other people. Kasi I believe that speech is the most miraculous thing in this world because without speech, the world will perish. Ibig sabihin, we communicate. And a lot of people, madaldal lang, chismoso, pero they don't communicate. No? May masabi lang. I believe that everyone has their own advocacies, they have their own passion, they have their own skills and talents na pwedeng i-share sa iba. Kailangan lang, you have to understand na kung hindi mo siya mahanap, ikaw na lang yung gumawa ng opportunity na yun. Katulad nun, maraming pumigil sa akin, maraming ayaw akong umunlad, maraming naiinggit. Pero sabi ko, if you can't beat them, why don't create your own? No? So I created my own world. That's why I help a lot of people. And I believe the future is already here. Nasa atin na yun. Nasa ating kamay ang future. The best way to predict your future is to create it more than anything else. So ako naniniwala, ang bansa natin may pag-asa pa, huwag tayong mawalan. Tayo yung magkikreate ng future na yon, lalo na ang mga kabataan. Kaya number one mong gawin, maniwala ka sa sarili mo, at gawin mo ang tama para sa future lahat tayo magiging masaya at tamang at mapabuti ang ating bansa. Ayan. Parang same with why blend in if you can stand out naman, di ba? All right. Thank you so much. Nakakatuwa ang 19 years old. Alright. Pero gusto ko rin yun nga ipasok yung mga teachers. Gusto kong turuan yung mga teachers, no? Kasi almost 99% ng mga teachers may vocal problems. Even I, actually late ko na nalaman na may problema pala ako sa boses. Kaya gusto kong i-share yung mga experiences ko kung paano ko na-save yung voice ko. Kasi nawala na ako ng boses dati. Alam mo pa, ganyan na ang boses ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos hanggang sa naibalik ko na siya. Ayan. Ayan, speaking of, syempre sa mga gustong matuto, where could we contact you or paano ba? Yung lalo sa mga teacher, syempre sila yung mga nagtuturo din sa lahat po ng mga gustong maging voice artist, sa lahat ng gustong i-share yung skills and talent nila, lalo na sa mga kabataan. Hanapin nyo lang kami sa Google. Hanapin nyo Voice of the Youth Network and Pocholo Gonzales. Makikita nyo na kami doon. And sa lahat ng mga teachers, ma'am, sir, magkita-kita po tayo soon. Turuan ko kayo how to take good care of your voices and how to use voice acting as an effective way to teach. Yan. Yan ang ating boses ng kabataan. Would you like to promote, of course, the radio show every Sunday, so right? ako, promote ko lang yung Voice of the Radio sa DZIQ 990 AM. At Twitter namin, follow us on Twitter @VotingRadio and like us on Facebook, Facebook/Voice of the Youth. Yan. Also, gusto ko rin i-promote ang Tinig Kabataan Radio every Sundays, 12 noon to 2 p.m. And you can follow us at Tinig Kabataan. Ako naman, check out voti.org. Andun lahat ng tungkol sa amin. Kung gusto nyo pang malaman or mag-join, dun lang. Go! Yes, and gusto din namin i-promote yung aming upcoming event entitled na Kabataan Night. Gaganapin po siya sa Mabuhay Rest Stop sa May Luneta, and sa April 26, 2014 po siya gaganapin as a grand celebration for the Global Youth Service Day Philippines. Alright. Thank you so much, Sir Pocholo, and of course ang ating mga kabataan. Thank you po mga atit. Mabuhay ang tribe. Of course, thank you. Thank you, of course, for sharing your passion, talent, and knowledge to us. And of course, your advocacy for pursuing yung positive vibes. Yes. Good vibes. Good vibes lang palagi, mga Hindi bad news, puro good news. Puro good news. Ayan. And syempre, magbabalik pa rin kami. So don't change the channel. And don't go away!
And we're back, mga ka-tribe. Ayan na nga, mga ka-tribe. Oo nga, lolo. Oo, lolo. Naging lolo bigla. Naging lolo bigla. Ayan, thank you mga ka-tribe sa pagsuporta and watching Tribe. Again, inibitahan namin kayo na i-like ang aming Facebook fan page, facebook.com/tribe_25. And of course, follow us on Twitter at tribe_25 and post your pictures and follow us on our Instagram account, instagram.com/tribe_net25. Okay, wait lang. Yan, basahin mo yan ng may kasamang voice acting. Sige. And you can also watch Tribe and other shows of Net25. Pangit, ayaw na. Live via streaming, just log on to www.eaglenews.ph. We'll see you again next week for more informative and educational and entertaining episodes. Happy weekend! Yan. Pero